Panginoong Sus ng mga bagay nito. Tulungan mo kami ngayong umaga ang pagtatagumpay amin pong inaangkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat din po kami ngayong umaga sa lahat po ng namamahala sa ating bayan ng Cuenca. Amen. Sa patuloy po na pagpapadaloy ng kapayapaan. Ganun din, ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay malaya pong nagagawa sa ating bayan. Amen. Kaya salamat po sa Diyos ngayong umaga. Makakarinig po tayo ng testimony ng isang inalang tahanan ngayong umaga kung paano gumawa si Jesus sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong magpasalamat at magbalik ng papuri sa Diyos at patotoo bilang isang kabataan na noong po ay bata pa, ako po ay lumaki sa sambahayan na magulo sapagkat ang tatay ko po ay sa po siyang lahat ng alam niyo po ang sugal, hindi po kumakain sa umaga, tinanap po namin siya kung saan po siya nagsusugal at yung po ang kanyang hanap buhay. Tunay nga pong napakahirap ng aming buhay. Dahil sa hirap ng buhay namin, nagpasyang nanay ko na kami ay iwan at nag-ibang bansa. Napakahirap po pala ang walang magulang na nag-aasikaso sa amin sapagkat kami ay nagugutom. Ngunit salamat sa Panginoon, dumating ang pagkakataon na kinuha ng Diyos ang aking tatay. At tunay nga po na doon ako nagalit sa Diyos. Sabi ko, kung tunay na may Diyos, bakit hinayaan mong ang buhay namin ay wasak, walang pamilya, nanay ko nasa ibang bansa, ang tatay ko ay kinuha mo pa. Ako ay nagagalit sa Diyos sapagkat napakahirap po ng walang magulang na nag-aasikaso. Sa bilang bunso, naghahanap po ako ng pagkalinga ng magulang at hinahanap ko po ang kaligayahang ito sa mga kaklase. Subalit dumating po ang pagkakataon sa buhay ko na sa paghahanap po ng kapayapaan, akala ko sa mga klase ko mahanap, sa barkada. Pero salamat sa Panginoon, may nangangaral ng ganito, tinatawanan ko to ang mga gawain ganito. Ngunit salamat sa Diyos, pinaunawa niya isang araw. Nakinig ako ng salita niya, na katulad ng ginagawa niyo ngayon na nakikinig. Salamat sa Panginoon, hinipo niya ang aking puso. At simula noon, natuto kong patawarin ang aking mga magulang sa kanilang kakulangan sa pag-aaruga sa aming magkakapatid. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay binago ang aking buhay. Simula nang pong tanggapin ko ang Panginoon, unti-unti niya pong binago ang aking buhay at ang aking pananaw at nagkaroon po ng pag-asa ang aking buhay. Akala ko wala nagmamahal sa akin, si Jesus lang po pala ang tunay na nagbibigay ng pagmamahal at kapayapaan. Nasa Panginoong Jesus po ang kapayapaan at sa Diyos lang po ang papuri. Praise God, hallelujah. Marahil sa iyong buhay, ganun din kaibigan. Baka ikaw ay may galit sa iyong puso. Amen. Palayain mo ito sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Ang magulong pamilya, kaya niyang ayusin, kaya niyang bigyang direksyon. Amen. At ngayong umaga, makakapakinig po tayo ng awitin para po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang pag-aalakan po sa amin. Ang patuloy na mga kapag-ministeryo sa ganito pong pangunguraan. Amen. At nais din po namin maghatid ng mga mensahe ng awitin na kahit man lamang po sa mensahe ng awit ay makatanggap tayo ng inspirasyon na ikagagalak ng ating buhay. Ang title ko nito ay nais mong mabago o nais mo bang mabago ang buhay mo? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon ay napakarami pong nag-aalok ng pagbabago. Ano po? Napakarami po. Sumisigaw din sila at nagbibigay ng mga nais nilang pamamaraan at mga plano nila para sabihin na ito ang kailangan natin para sa pagbabago. Pero marami na tayong napakinggang ganyan tungkol sa pagbabago. Pero alam niyo po, ang tunay na nakapagbabago ng buhay talaga si Jesus. No? Siya po ang tunay na may pangako na hindi mapapako. No? Kaya kung gusto mo ng tunay na pagbabago, si Jesus ang kailangan natin. No? Kaya ang title po ng aking awitin, nais mong mabago.
suliranin dumarating sa buhay mong angkin. Hahayaan bang ang buhay mo'y tangayin ng panahon? Hahayaan bang masayang ang bawat takbo ng oras? Pinipilit mong abutin ang nais mong marating, ang dulo ng iyong pangarap, kaligayahang hanap. Subalit ika'y bigo sa lahat ng nais mo. Suliranin dumarating sa buhay mong angkin. Hahayaan bang ang buhay mo'y tangayin ng panahon? Hahayaan bang masayang ang bawat takbo ng oras? Nais mo'y pagbabago, magkakamit kay Kristo, ang nais na kapayapaan sa Kanya'y makakamtan. Sa Kanya'y hindi mabibigo, sa Kanyang pangako. Sa problema mong inaangkin, Kanya itong lulutasin. Hayaan ngang ang buhay mo ay alay kay Kristo, pangarap na kaligtasan sa Kanya'y makakamtan. Hayaan ngang ang buhay mo ay alay kay Kristo, pangarap na kaligtasan sa Kanya'y makakamtan. Nais mong mabago buhay mo, kay dulo mahanap ng kalupasan at tamang daan. Mga minamahal, ang tunay na pagbabago, ang totoo na kapagbibigay niya si Kristo. Kaya po kami nakatatayo sa ganitong mga lugar. Di po kami mga bayarang mga tao at wala pong sino man taong nagutos sa amin na gawin ito, kundi ito po'y dahilan sa napakagandang pagbabago na ginawa sa amin ng Panginoon. Kaya tinanggap po namin ito sa Diyos nang wala pong bayad. Ginagawa po namin itong walang bayad. At ang tanging layunin, maparangalan po ang Diyos, mahamon ng mga tao sa pamagitan po ng mga mensahe ng awitin, mabuksan ang ating isipan, sa pamagitan po ng mga testimony, mahamon tayo at may malaman natin na may maganda palang buhay na inihahanda ang ating Panginoon. At ganun din ay higit sa lahat, makilala pa natin si Jesus at malaman natin ang kanyang dakilang kalooban. Sa bagong awitin, nais kong ihandog bago po makapakinig kayo ng isa pang patotoo ng isang ama ng tahanan. So ang title po nito, napakahalaga, napakaganda, tungkol kay Kristo. Sinugo siya ng ating pong Diyos Ama sa langit, binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat yun ang pinakanais ng Panginoon, ang kanyang nilikha na kahit nagkamali, kahit nagkasala, ay makabalik sa kanya at makapiling niyang muli pagdating ng panahon sa kanyang kaharian. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Bawat tao sa mundo ay nagkasala. Bawat kasalanan, kamatayan ang kabayaran. Nalalaman mong ito'y katotohanan. Nais mong mabayaran sa sariling paraan. Subalit hindi natin kaya, pagkat tayo'y
karapat-dapat. Ang tanging lamang kabayaran ng kasalanan ng binigay ng Diyos, ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya ng dahil sa'yo. Doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabugo. Si Jesus ay binigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang nais niya ikaw at ako'y makapili. Subalit ang tao'y matigas ang kalooban, umiisip, gumagawa na sariling paraan. Subalit hindi natin kaya, pagkat tayo'y karapat-dapat. Ang tanging lamang kabayaran ng kasalanan ng binigay ng Diyos, ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya ng dahil sa'yo. Dugo niya'y nabuhos upang tayo'y matubos. Ang nais mong kaligtasan kay Jesus, ito'y iyong matatangkan. Si Jesus ay binigay sa atin upang ang kaligtas ay ating makamit. Sinugo siya ng dahil sa'yo. Dugo niya'y nabuhos upang tayo'y matubos. Ang nais mong kaligtasan kay Jesus, ito'y iyong matatamtan. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang ang kaligtas ay ating makamit. Upang ang kaligtas ay ating makamit. Sinugo siya sa atin. Kaibigan, ganito tayo kamahal ng Diyos. May ginawa siya para sa iyo at para sa akin. Hindi natin kayang ayusin ang ating sarili, lalong hindi natin kayang iligtas ang ating kaluluwa. Walang sino man ang may kaya nito. Pero ang Diyos gumawa ng dakilang paraan upang ikaw at ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan. So pakinggan nyo, isa pa pong testimony bago ko ang pangaral ng salita ng ating Panginoon. Hello. Okay, praise God. Isang magandang umaga po sa bawat isa na naabot po ng tinig na ito. Isang biyaya po ng Panginoon na ako po makapagsalita sa lugar na ito. Dati po ako isang mahiyaing tao at hindi po basta-basta nakikipag-usap. Ngunit dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil mayroong magbuting ginawa ang Diyos sa aking buhay, ako po naglalakas loob na ibahagi po sa inyo kung ano po ang mabuting bagay na nangyari po sa aking buhay sa tulong po at biyaya ng atin pong Panginoon. Sapagkat dati po ang aking buhay ay ako po
Ang akala ko po ako'y isang mabait na tao sapagkat yun po ang madalas na sinasabi sa akin ng aking mga kakilala. Ako daw ay napakabait na tao. Pero sa aking buhay, kaibigan, sa ating Panginoon, ay alam ko sa aking sarili na ako'y hindi matuwid talaga sa harap ng Diyos. Sapagkat ako po ay bata pa lamang, sa totoo lang, yung kanina pong nagpatotoo ay aking asawa, siya po'y galit din dati sa Diyos. Ako din po'y ganun dati. Sapagkat ako'y 7 taon gulang nang mamatay po ang aking ina. At pakiramdam ko'y ako'y wala ng kakampi sa mundo sapagkat nung mamatay po ang aking ina, ako po'y iniwanan ng aking tatay sa pangalaga ng aking lola. Kaya iniisip ko hindi ako mahal ng tatay ko. Tapos doon sa lugar na aking kinalakhan, ang pakiramdam ko rin hindi rin ako mahal doon. Kaya pakiramdam ko talaga dati walang nagmamahal sa akin. At ako po ay nakagraduate ng grade 6, saka pa lamang ako kinuha ng aking tatay para daw pag-aralin ng high school. Ay may sama rin ako ng loob sa kanya. Ang nangyari po ay naging paraan ko para gumanti ay hindi ko ayusin ang aking pag-aaral. Ang katwiran ko, gastusan mo ako sa pag-aaral. Ito naman ang paraan ko ng pagganti. Hindi ko ayusin ang aking pag-aaral. Kaya nga po hindi ako nakatapos ng high school. Pressure pa lamang ay napatigil na ako sapagkat puro kalokohan ang aking ginagawa sa school. At nagsimula na po na ako po'y mapasok sa iba't ibang uri ng bisyo, gaya po ng sigarilyo, umiinom na rin ng alak, at natuto pong magsugal at naging suga pa po sa pagsusugal. Inaabot ng madaling araw sa sugalan, nagugutom, napupuyat, at ang kalaban ay mga veteranong mga matatandang magsusugal. At hindi lamang yun, ako po'y nakagamit din po nung tinatawag na marijuana, bagamat hindi po ako nakatikim ng shabu dahil lang alam ko talaga na ito'y nakakasira ng ulo. May nag-alok naman sa akin ng marijuana, sabi niya subukan ko daw ito sapagkat ito'y maganda ng tama. Food trip, pampasarap ng tulog, diba? Minsan lap trip, pampasaya. Amen. At sinubukan ko nga hanggang sa ako'y malulong din sa bisyong ito. At yung akala kong hindi nakakasira ng ulo ay meron din palang ganong epekto sapagkat dumating sa punto pag ako'y nasusobrahan sa paggamit ng marijuana, napapansin ko na lamang aking sarili, may hawak pala akong plastic at ako'y nanghuhuli ng langaw at inilalagay ko doon. Ganito ang aking buhay, kaibigan. Subalit mabuti ang Diyos, kaibigan, sa ating Panginoon. Dati po pala ako'y hindi rin mapapagkatiwala ang tao sapagkat ako'y natuto rin po ng pagnanakaw. Pagka kami tumatambay ng aking mga kaibigan, mga kabarkada, sagot ko ang merienda nila, sagot ko ang sigarilyo nila, sapagkat ako po'y bibili. Mayroon po doon sa amin na tindahan na matanda ang nagtitinda. Bibili ako ng 2 pisong chichirya na nakabitin at habang kumukuha ng chichirya yung matanda, ibinubulsa ko naman ang 2 kahang Marlboro at saka may tinapay pa. Sa halagang 2, may sigarilyo na ang tropa, may merienda pa. So ganito po ang aking buhay. Subalit salamat sa Diyos. Tunay nga po na mabuti ang Diyos sapagkat kung ako pala'y namatay noon na ganun ang aking kalagayan, may naunawaan ko po, totoo palang may impyerno at may langit. At ang makasalanan pala katulad ko noon ay hindi pala tatanggapin sa langit. Salamat po, mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. Naunawaan ko po ang bagay na ito. At napakabuting bagay, kaibigan, sa ating Panginoon. Yung salita ng Diyos na dati hindi ko pinaniniwalaan, ay naunawaan ko ang halaga nito, kaibigan, sa ating Panginoon. At nung paniwalaan ko ang salita ng Diyos, ipamuhay ko ang salita ng Diyos. Kung dati po ako bagamat ang alam ng mga tao ako'y mabait na tao, pero ang totoo po'y hindi. Pero salamat sa salita ng Diyos, ako'y naturuan sa pamamagitan nito kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ngayon po ay namumuhay na nakalaya po sa iba't ibang uri ng bisyo, sigarilyo, marijuana, alak, sugal,
ako po'y pinalaya ng ating Panginoon. At napakabuting nga po ng Diyos. Ito po'y hindi ko magagawa sa aking sarili, pero ang Diyos po, binago niya ang aking buhay. At ako'y naniniwala, kaibigan, kung ikaw ay gaya ng aking sitwasyon noon, kaya ring baguhin ng Diyos ang iyong buhay sapagkat siya'y mabuti. Amen. Ito lamang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan ngayong umaga. Napakabuti po talaga ng Diyos, mga minamahal po naming mga kaibigan. Kaya po, hindi po kami tumitigil sa ganitong mga gawain. Isa po ito sa paraan na aming nalalaman na kung paano kami nakatanggap ng biyaya, ay makapaghatid rin po kami ng isang mabuting tulong sa aming kapwa. Ang sila'y ma-encourage na lumapit sa ating pong Panginoon sapagkat may Diyos na napakaganda ng plano sa bawat tao. Dangan nga lang tayong mga tao ang lumalayo sa Diyos o nagbabaliwala sa Diyos, parang kagaya po ng dati naming buhay. Kagaya ko rin, hindi naman ako dating ganito, wala akong pakialam, o kung may pakialaman ako sa ganitong bagay ay hindi magandang layunin. So, wala ako dating lubos na muwang sa patungkol sa kalooban ng Panginoon. Nagbabaliwala sa Diyos, subalit nang ako'y mabot ng pangangaral ng salita ng Panginoon, may taong nagtsatsaga sa akin na i-share sa akin ng Word of God. Doon ko na simulang makilala sa Jesus at naranasan ko ang magandang buhay, pagbabago ng buhay. So, nararapat po tayong magtiwala sa Diyos, mga minamahal naming mga kaibigan. Oo, maganda sa tao ang may tiwala sa sarili. Pangit naman po ang nawawala ng pag-asa. Hindi po tama yun. Pero huwag mong kalimutan na limitado tayong mga tao at dapat ay sa Diyos tayo tumiwalang lubos. Ang sabi po ng Biblia dito sa Awit 37, verse 1 hanggang sa verse 6, no? Ang nakalagay po ay ganito, o hanggang sa verse 7, may nakalagay na ganito. Awit 37, verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. So, ang pinakang key verse po natin ngayong umaga ay yung verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nais ko pong manalangin minsan pa, bago tayo lubusang magpatuloy. Amang banal sa langit, tapat at mabuti kang Diyos. Sa iyo kami lumalapit sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa banal mong Espiritu, aking ipinagtatagubilin sa iyo. Ihinihingi ng tulong ang bahaging ito ng pangangaral, ay gawin mo pong makapangyarihan sa pakinig ng mga taong naaabot nito at sila po'y makinabang, Panginoon. Maghatid ka po sa kanila ng pag-asa, ng kagalakan, katotohanan. Ganon din po pagtutuwid ng buhay, Panginoon, na kailangan namin ngayong umaga. Pagpalain mo ako, turuan na gawin ang pinakamabuti sa bahaging ito ng pangangaral. Sa iyo po kami umaasa. Salamat po, inaanting ko na ang biyaya at tagumpay sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nais ko pong himayin ang talatang ating binasa dahil ito po'y may napakagandang aral, mga minamahal. Kung ikay nakikinig ngayong umaga at may pagkakataong kang matapos ito, napakabuting bagay sapagkat matatanggap mo ang magandang mensahe ng salita ng ating Panginoon. Sabi rito, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. So, napakarami pong mga tao ang tila ba pag nakakakita sila ng mga bagay na o mga tao na umuunlad, tila ba sagana, maayos, kahit na mali ang pamamaraan, ang gusto nila ay sana all. Sabi nga ng iba, sana all. Gusto nila ay maging ganun din sila. Pero may paalalang salita ng Diyos na huwag tayong papayag na ikaw ay mabalot ng bagay na masama sa iyong buhay. Huwag kang mabalisa dahil sa mga bagay na masama.
mga bagay na hindi tama na ito'y maghatid sa iyo ng kabalisahan. Iwasan ang mga bagay nito, sapagat ang sabi ng Biblia sa aklat ng unang Tesalonika, may paalala ang salita ng ating Panginoon, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Isa pong napakahalagang bagay sa buhay ng tao ang marunong lumayo sa bagay na masama. Pero nakakalungkot po sa ating panahon, sabi nga, mayroong awitin dati na tukso. Layuan mo ako ngayon, ang tao sa halip na lumayo sa tukso'y palapit pa sa tukso. Kumbaga, alam ng masama ang isang bagay pero ginagawa pa rin. At yung gumagawa nito, kinaiingitan nila kaya gusto rin nilang gayahin. Pero may paalala ang salita ng ating Panginoon na ang bawat gumagawa ng masama ay mapapahantong sa bagay na di mabuti. Ang kahinatnan ng bagay na masama ay kapahamakan sa buhay ng isang tao. Kaya kung makakakita ka sa iyong kapwa o kaya ikaw mismo'y gumagawa ng bagay na hindi tama, kaibigan, itigil mo na yan o kaya naman ay huwag mong gagayahin sa iba. Sabagat ang kahinatnan ng bagay na di tama ay kapahamakan. Sa buhay na ito, napakaraming mga tao ang may sakit, may karamdaman, kasalanan din ang dahilan. No? May mga tao, pagka ayos pang kanilang kalusugan, inaabuso nila ito. Dahil tila ba nakikita nila sa kanilang kapwa, okay naman yung ginagawa niya, maganda, tama. Sumusunod pa sa uso. Nakikigaya sa ginagawa ng iba kahit alam niyang hindi ito tama. Tapos pag may karamdaman na sila, tatawag sila sa Diyos, sasabihin nila, Diyos ko, bakit mo po ako pinabayaan na magkaroon ng sakit sa bituka, magka-cancer sa lalamunan o magkaroon ng kasakit sa baga? Bakit mo po ako pinayagan na maging ganito? No. Ang dating patuloy sa Diyos pa ang kasalanan, ang Diyos pa ang may problema. Pero ang totoo, siya naman ang may gawa. Nainggit siya o gumawa siya ng mga bagay na hindi tama. Okay? Sabi ko nga sa akin sarili, kung ako ang Diyos, tapos nalapit-lapit ka sa akin, salamat di ako Diyos. Nalapit-lapit ka sa akin, sasabihin mo, oh Diyos ko, bakit mo pinayagang magkasakit ako sa baga? Ay kung ako ang Diyos, sabi ko, ikaw ang may kasalanan, baka ikitutukan ko pa eh. No? Ikaw ang hindi tumigil sa pagsisigarilyo, alam mo may nakakapagdulot ng kanser sa baga. Tapos ngayong may sakit ka na sa baga, tatawag ka sa akin, sasabihin mo, Diyos ko, bakit mo ko pinayagang maging ganito? Eh, ikaw ang may gawa. May dili na salita ng Diyos sa tao mula pa sa simula. Patungkol sa kasalanan, sa mga bagay na hindi tama. Pati nga sa ating katawan, may dili ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong katawan. Nilikhang kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos, nilikhang pinakadakila, higit sa lahat ng nilikha. Tapos sisirain lamang natin sa mga bagay na hindi tama. Sisirain lamang natin at sisilita ng mga bagay na makakapagpasira nito. No? Nilikha ng Diyos na maganda, mabuti, binigay sa atin ang isilang ka, kinis na kinis ang balat mo. Pero ngayon, tingnan mo kung ano-ano ng pinagagawa mo. Yung ibang mga babae, hanggang sa dibdib, may tato. Tapos, bababa ng kaunti yung damit nila para pansinin. Pagpapatato sa may puwitan, ibababa ng kaunti yung shirt, tapos yung panty, nakababa ng kaunti. Pag natingnan, galit. Pero sinong may gawa? Siya. No? Kaibigan, ang ating katawan ay nilikha ng Diyos na mabuti para sa atin. Pero sinisira ng marami. Bakit? Sumusunod po sa uso. No? Ito kasi ang nakikita ko sa iba. Kaya itong ginagawa ko, itong ginagawa ng kaibigan ko, ng kumpare ko, ng kumari ko, kaya ginagaya ko rin ito. No? Pero ang panahon natin, ang daming uso. Pero hindi naman magandang uso. No? Uso ang pangangabit, kaya nangangabit din yung iba eh. No? Naiinggit sila doon sa kanyang kakilalang 3 asawa, 2 asawa. Pero nakakasira ng buhay. Nakakapagdulot ng kahirapan, kabigatian, maraming wasak na pamilya, legitimate child, sapagkat mayroong mga magulang na hindi nagpahalaga sa tamang buhay, sumunod pa sa uso. Pero ang Biblia ay may payo. Ang sabi ng Biblia, huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. Kaibigan, may panahon para ayusin ang ating buhay. Huwag tayong sumunod sa mga uso na hindi naman nakabubuti sa tao.
Nasabi nga ng Bible, Romans chapter 12, verse 2, nakasulat sa Biblia, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip. Bakit po kaya sinabi ni San Pablo na huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito? Dahil ang takbo ng sanlibutan ito ay pasama ng pasama. Napakaraming mga tao adik sa porno. Babaw na pa ng kanilang pagtingin sa kasalanan. Yung panunood na malalaswang panurin, pagbabasa ng malalaswang babasahin, baliwala sa marami. Kaya ngayon pati bata nakakapanood na. Hanggang makakapakinig tayo, makakabalita tayo sa Facebook, sa social media na andyan, 6 na taong bata, kinahasa ng 8 taon at 10 taong kalaro. Bakit nangyari? Sapagkat maluwag na sa porno ang mga tao sa ngayon. Ang mga magulang, pinapayagan na nilang mag-cellphone ng anak nila kahit sa murang edad kung ano-ano lang napapanood. Ngayon, simple na lang sa kabataan ng 12 years old, 14 years old, may boyfriend na. Kaya maraming mga kabataan nasisira ang buhay. Kasi nakita niya sa classmate niya, sa kaibigan niya, okay lang mag-boyfriend, okay lang mag-girlfriend. Sinusubukan yung tinatawag na premarital sex. Nawala na ng pag-iingat sa kabanalan ng buhay. Naiinggit sila sa ginagawa ng iba. Pero ang Biblia ay may payo, kaibigan, abstain for all appearance of evil. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Dapat, o tukso, layuan mo ako. Pero ngayon iba tukso, huwag kang kalayo. Uso ang pagsasama ng hindi kasal. Testing lang. No? Pag hindi nagkain, itihiwalay. Pero bakit ganon? Hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, pamilyang maayos. Pero ngayon, grabe. Kaya, ang kasalanan ay talamak sa ating panahon. Ang sabi ng Biblia, sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5, nakalagay doon. No? Tayo nasa huling panahon. Ano ba naman yan? No? Ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Ang gusto ng tao, puro kanya. Kasiyahan ng kanyang sarili. Ang mga tao ay maibigin sa salapi. Kaya kahit masama, ginagawa, kumita lamang ng pera. Ang mga tao ay magiging mabangis. Yan yung panahon natin ngayon na hindi dapat tayo umuso, kaibigan. Hindi ka dapat sumabay sa usong ito. Ang panahon natin ngayon, ang mga tao ay mabangis. Mga tao matitigan mo lang. Pag natitigan mo ng masama, mura nang igaganti sa'yo. Pag minura mo rin siya, suntok nang igaganti sa'yo. Pag sinuntok mo siya, baril nang igaganti sa'yo. Ganyang kalupit ang tao sa ngayon. Sa kalsada, mga driver, nagkagit-gitan lang ng kaunti, di na magkapasensyahan. Nag-aaway na sila, kaya mayroon tayong mapapanood, nagkagit-gitan lang, umantong sa barilan. Bakit? Sapagkat ang tao'y nagiging mabangis. Ang sabi ng Biblia sa huling panahon, ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mga mapalalo, mabangis, mayayabang. No? Kung tingin ng tao sa kanyang sarili, kala mo kayang-kaya niya lahat. Kaibigan, ang pusong ito'y huwag mong sabayan sapagkat ito'y kapahamakan ng kahinatnan. Ang sabi ng Biblia, katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Na may ibig sabihin hindi mabuting kalagayan kapag ang tao'y nasakop o naalipin ng kasalanan. Maraming pamilya na ang nasira dahil sa pangangalunya, pangangabit, pakikiapid. Marami na pong mag-asawang naghiwalay at maraming mga anak ang naapektuhan. Bakit? Dahil sa panahon natin ngayon, parang yan na yung normal. Parang normal na lang sa isang sa mag-asawa, mabilis maghiwalay, normal lamang sa isang lalaki ang mangabit, at babae rin, nangangabit din. Nasisira ang buhay. Hallelujah. Pero ang sabi ng Biblia, may pag-asa.
May pag-asa, kaibigan, kaya kami nangangaral. May pag-asa. Kung hindi ako nakarinig ng pangangaral, baka ganito ako. Masahol pa sa akin sinasabi. Dati akong pinuno ng gang. Nagtayo ako ng gang. Binuo ko yung mga kalalakihan sa aming lugar. Halos araw-araw gumagawa kami ng hindi mabuti sa aming kapwa. Ang katuwiran ko, basta ako'y mabubuhay at hindi ako papaagrabyado sa iba. Hindi ako papalamang, ako'y manlalamang. Lalaki rin ako. No? Subalit, may mabuting balita. Kung hindi ako nakarinig ng salita ng Diyos, baka masahol pa ako sa ginagawa ng iba. At ang katotohanan, marami po akong pinagdaanan na hindi pinagdaanan ng iba. Marami akong karanasan na hindi naging karanasan ng iba. Salamat na lang sa biyaya ng Diyos na may pagbabago pala ng buhay kung ikay magtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, anong klase ng buhay meron ka? Anong klase ng sitwasyon ng pamilya meron ka? Anong uri ng bisyong umaalipin sa iyo? Dinaanan ko po ang maraming bagay na ito. Pero binago ako ng Diyos. May pag-asa mula sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So ito para yung nararapat nating susugin sa buhay. Kung anong mabuting bagay na iyong nalalaman, yan ang iyong ipamuhay. Kung lumayo tayo sa bagay na masama, yan ang iniuutos sa atin ng salita, ipinapayo sa atin ng salita ng Diyos. Ang sabi pa rito sa verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Alam niyo po, kung tama pala ang pinaglalagakan natin ng ating kasiyahan, magiging maayos ang ating buhay. Kung hindi po ako nakalaya sa marami kong bisyo, kung hindi nabago ang buhay ko, kaawawa siguro ang pamilya ko. No? Ang asawa ko noon ay sobrang napapabayaan ko dahil sa aking tropa, sa aking bisyo, sa aking layaw, sa aking mga pinagagagawa. Ang anak ko ay napapabayaan ko. Dahil hinahanap ko lagi yung tropa ko na siyang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. No? Gala dito, tropa, kasiyahan dito, gimmick dito, yun ang kasiyahan ko dati. Yung asawa ko payat na, hindi nakakakain ng maayos. No? Aking anak napabayaan ko. Pero nang hanapin ko ang kasiyahan sa Panginoon, na bago ang buhay ko, iba na ngayon ang ginagawa ko. Nakalaya ako sa mga bisyo, may masayang buhay, kaibigan. Kay Kristo, may masayang buhay. Napag-aral ko ang aking mga anak, nakapagtapos ng pag-aaral, may masaya kaming pamilya, nakapaglilingkod kami sa Diyos, maayos ang kondisyon, walang bisyong umaalipin, pinalaya ng Diyos, dahil yan ang nais ng Panginoon. Di po ba pangarap natin, ewan ko kung pangarap mo rin ang magandang buhay, pero kaibigan, kung nangangarap ka na magandang buhay dito sa lupa, si Jesus kaya kang tulungan, kaya kang bigyan ng Diyos ng magandang buhay. Ang sabi rito, ang sabi ng aking talatang binasa, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Matuto kang magtiwala sa Diyos. Ang sabi rito, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan ka niya. May pangako po ang salita ng ating Panginoon na kung tayo magtitiwala lang sa Diyos, oo, maaaring may hirap ang buhay. Oo, maaaring may problema ang pamilya. Oo, maaaring meron kang problema sa kalusugan. Pero ang sabi rito, ang sinumang taong titiwala sa Diyos, tutulungan ng Panginoon. Kaya kaibigan, ang aming pong payo, kung may suliranin ka sa buhay, may nais kang maranasang mabubuting bagay, umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Nakakalungkot po kasi maraming mga tao ay hindi na sa Diyos tumitiwala. Tumitiwala sila sa kakilala nila, kaibigan nila, tumitiwala sila sa pinag-aralan nila, tumitiwala sila sa ari-arian nila. Pero lahat ng yan, wala po yung kabuluhan. Pwedeng may limitasyon sila, matulungan ka ng kaunti, matulungan ka ng bahagya, pero hindi lahat ng tulong bibigay sa iyo. Pero si Jesus, kaya kang tulungan. Kahit yung mga nagsasabi, ako'y makakatulong sa inyo, ako makapagbago ng ating lugar, ako magbibigay tulong sa inyo. Lahat ng yan, may limitasyon yan. Maaaring salita lang yan. Pero si Jesus, pag siyang nangako,
may katotohanan. Dahil siya'y Panginoon na kailanman ay di magsisinungaling. Kaibigan, kaya kung meron tayong dapat paglakakan ng totoo at tunay na pagtitiwala, kay Jesus po natin ito ilagak. Si Jesus ang tunay na nakapagbabago ng buhay. Kaya po kami nakatatayo sa ganitong lugar. Naranasan namin ang totoo. No? Oo, may mga magagandang proyekto, may magagandang mga inilalatag ang ating pong mga namiminuno. Pero hindi sapat. Hanggang ngayon, daming adik. Hanggang ngayon, daming mga taong kapos ng bisyo. Walang pagbabago. Pero pag si Jesus ay tunay na naranasan ng isang tao sa kanyang buhay, siguradong may pagbabago. Dahil nakasulat sa Biblia, ang sino mang na kay Kristo is nagiging bagong nilalang. Kagaya po ng aming naranasan. Talaga pong hanggang sa ngayon, patuloy pong binabago ng Panginoon. Wala naman pong perfecto. Ako po hindi perfecto, pero napakaraming pagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Kaibigan, kaya kang tulungan ng Panginoon. Ang sabi lang dito sa akin, talatang binasa, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili, sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo, makikita ng marami. Sabi rito, ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Makikita ng maraming mga tao ang napakagandang pagbabago na dulot sa iyo kapag si Kristo ay pinaghari mo sa buhay mo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Magtatapos po ako ngayong tanghali sa bahaging ito. Totoo, na pag si Jesus ay sinampalatayanan mo, may mapayapang buhay, may magandang buhay, kaya kanyang katagpuin sa iyong pangangailangan, kaya niyang pagalingin kahit ang iyong karamdaman. Totoo yan lang si Jesus ay pumarito sa lupa, nagpagaling siya ng maraming may sakit, kahit kayong patay, binuhay pa niya. Yung mga alagad niya, sila Pedro, sila Juan, nang sila nasa dagat, naglalakbay, dinatnan sila ng malakas na bagyo, pinatahimik ng Panginoon ang karagatan at ang hangin. Kayang payapain ng Diyos kahit anong bagyo ng buhay na nasa iyo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya niyang ayusin ang pamilya mo. Kaya kanyang pagpalain. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, na may mas pinakamahalaga pa na nais si Jesus ipagkaloob sa iyo. Ito'y ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Sapagkat ang lahat ng aking tinalakay sa unang bahagi ay mga bagay na pandito lamang sa mundo. Subalit ang katotohanan, lahat ng bagay sa mundong ito'y lilipas, maging ang buhay nga natin ay magtatapos sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Biblia, sa akin pong ilang talata pang babanggitin, nakasulat ay ganito, sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo po ay 15, ang talata ay 19. Pakinggan niyo mabuti, kaibigan, at magbigay nawa sa iyo ng kaisipan ang bahaging ito. Ang sabi rito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pakinggan mong mabuti, kaibigan, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa tao. Anong ibig sabihin? Kung naniniwala ka lang kay Kristo para sa kagalingan ng karamdaman mo, at hindi ka naniniwala para sa buhay na walang hanggan, kawawa ka. Panlupa lang palang inaasahan mo sa Panginoon. Kung naniniwala ka kay Kristo para lamang sa pagpapalang pananalapi, subalit wala ka namang pagtitiwala para sa buhay na walang hanggan doon sa langit, sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, kawawa ka pala. Kawawa pala ang tao kung ganito lang ang pag-asa niya kay Kristo. Napakaraming tao ang ganito. Oo, kilala ko si Jesus. Tumatawag din ako kay Jesus. Naniniwala din ako kay Jesus para pagpalain niya ang negosyo ko, para pagpalain niya ang pamilya ko, para pagpalain niya ang kalusugan ko, para pagpalain niya ang buhay ko. Pero kumusta ang iyong usapin sa buhay na walang hanggan? Kumusta ang iyong pag-asa sa langit, kaibigan? Sabi ng iba, saka-saka na yan. Akong panahon dyan, basta importante, pinapagpala naman ako dito sa mundo. No? Ang sabi ng Biblia, kung ang pag-asa natin kay Kristo
ay para sa buhay na ito lamang. Kawawa tayo. Bakit? Hindi naman tayo tatagal ng napakahabang panahon dito sa mundo. Mapalad na po sa tao ang tumagal ng 100 taon sa panahon natin ngayon. Ang sabi nga ng Biblia, ang sabi ng Awit chapter 90 verse 10, ang buhay ng tao umabot na lamang ng 70 taong singkat, 75 taong kulang dito sa mundo. Kung lumampas, kung may kalakasan, ibig sabihin may limit na ang buhay ng tao. At yung iba nga, ilang araw lang na buhay sa mundo. Pagkasilang, namatay na o kaya isinilang ng patay. Bata pa lang, namatay na. Kabataan, teenager, namatay na. Sabi ng iba, pagdating ng 30, 40, doon pa lang, bago pa lang nagsisimula ang buhay, pero namatay na. So, maiksi lang ang buhay ng tao. Sabi nga ng Biblia, ang buhay ng tao ay parang usok. Sandaling nakikita, maya-maya'y wala na. Napakaiksi lamang ng buhay natin dito sa mundo. Kaya kung pandito lamang, kaibigan, ang pagtutuunan natin ng pansin, isang malaking pagkakamali ang atin pong ginagawa. Sapagkat lahat ng tao ay aalis sa mundong ito. No? Kaya dapat habang may pagkakataon tayo, sabi nga ng Biblia, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok kayo dito sa lupa, ay may naninirang tanga, kalawang, at may magnanakaw na nakakapasok. Kaya kung ang lahat ng bagay na pinapahalagaan mo, dito lang sa lupa, mawawala rin. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 6 verse 20, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang nakapapasok na magnanakaw at walang nakakapasok na tanga. Wala doong nakakasirang kalawang. Ibig sabihin, kaibigan, kayamanang panglangit, ito ang napakahalaga sa buhay ng tao. Sabi ng Bible, Marcos chapter 8 verse 36, ano nga ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ano ang papakinabangin niya? So napakaraming mga tao na ang focus ba nila nakatuon sa mga bagay na sanlibutan ito. Maraming mga tao nakapokus sa pera, pera, pera. Kaya ang motivation ng kanilang mga ginagawa kung paano magkaroon ng pera. Pero kaibigan, pansamantala na natin kailangan ng pera. At pagdating nga ng panahon, walang magawa ang pera. No? Ang sabi ng Biblia, kung ito lang ang pag-asa mo, kawawa ka. Anong ibig sabihin? Kung aasa ka sa Diyos, lahat ay pagtiwala mo, maging ang mga bagay sa mundong ito, lalo na ang bagay, ang kalagayan sa buhay na walang hanggan. Yung pang-spiritual mong kalagayan. Dapat ito yung buo nating ipagtiwala sa Diyos, sapagat ang buhay doon ay pang-walang hanggan. Tandaan po natin mga minamahal, ang ating kaluluwa ay may pang-walang hanggang patutunguhan. Walang hanggan sa kapahamakan, tinatawag na impyerno o parusang walang hanggan, at walang hanggan din sa piling ng Diyos. Ang pagkakataon ay nasa atin habang tayo nabubuhay. Alin ang pipiliin mo? Alin ang lubos na pahalagahan mo? Mga bagay lang ba na pangmundo? O mga bagay na pangwalang hanggan sa piling ng Diyos? Alam niyo po ba ang pinaka napakahalagang layunin ng buhay ng tao? Kaibigan, napag-isip-isip na ba natin kung bakit tayo nabubuhay? Ang sabi ng Bible, mayroong napakagandang layunin ng Diyos. Plano ang Diyos. Lahat ng bagay na narito sa mundo may layunin yan. No? Kagaya ng buhay natin. No? Yung tricycle, yung sasakyan, yung paninda, yung upuan, lahat yan may layunin. At ang buhay mo ay meron ding layunin. Pero ito nakakalungkot. Hindi nabibigyang panahon ng tao ang napakagandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nakatuon sila sa mga bagay na kapakinabangan lamang dito sa mundo. Pero yung napakahalaga na dapat gawin ng tao, amen? Ang sabi ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ibigan, yung makapaglingkod ka sa Diyos, makapamuhay na may kabanalan, at magawa mo ang pinakamabuti sa kanyang harapan, may padama mong mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa, kaibigan, napakahalaga nito. Okay? Kaya nga,
Kung ang ating pong layunin ay para sa mga bagay lang ng mundong ito, nagkakamali tayo. Sabi ng aking talatang binasa, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo nang pinakakawawa dito sa mundo. No? Kung naniniwala ka lang sa Panginoon para sa pera, para sa kalusugan, para sa pamilya, tama naman yun. Pero kung para doon lang, kulang, kaibigan. Sapagkat si Jesus ay naparito sa lupa, hindi para bigyan lang tayo ng mga bagay na ito, kundi naparito si Jesus sa lupa upang ibigay ang kanyang sarili at ang kanyang banal na dugo'y nabuhos sa krus upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Siya lamang yung tanging daan upang tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan si Jesus, kailangan siya ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaibigan, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparurugon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan natin si Jesus. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Itong mabuting bagay. Sa buhay na ito, kaya kanyang pagpalain. Pero lalong higit pa ang layunin ng Panginoon, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Sana kaibigan, may panahon tayo para pag-isipan ng bahaging ito. Sana may panahon tayo para gawin ang mga bagay na ito, ang paghahanda para sa pangwalang hanggan. Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 5 verse 17, redeeming the time. Samantalahin niyo ang panahon. Ano yung panahon? Ito yung pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Gawin mo lang pinakamabuti. Gawin mo na ang tama habang tayo narito sa mundo. At ang pinakamabuti, pinakatama, maglingkod ka sa Diyos. Magbigay ka ng panahon para sa Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng may kalinisan. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaibigan, ngayong umaga, marahil gusto mong na-inspire ka sa mga sinasabi ito, sinasabi mo sa sarili mo, gusto kong maranasan na kapiling ko ang Panginoon, gusto kong maranasan ang biyaya niya, at lalong higit gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Pero paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba ito mararanasan? Amen? Sabi ko, yung nagtuturo ng mga pangunahing bagay. Unang-una, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso ng totoo. Pangalawa, pagsisihan mong iyong kasalanan. Tapos, mamuhay ka ng may kabanalan. Gawin mo ang tama, gawin mong mabuti sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, ngayong tanghali, nais ko pong magpakasakali. Ikaw yan. Marahil nakapakinig ka na sa lugar na ito sapagkat maraming beses na kami nakatayo sa lugar na ito. Napakinggan mo na ang hamon na, kaibigan, tanggapin mo si Jesus, pero nagbaliwala ka. Ito ng panahon. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. O kaya naman ikaw, naudyukan ka ng kaibigan mo, nasabi, taas mo rin ang kamay mo kung gusto mo si Jesus. Naudyukan ka lang, tinaas mo yung kamay mo, pero baliwala sa iyo. Pero ngayon, naintindihan mo na kailangan mo talaga si Jesus, buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Ako po'y mag-aalay ng panalangin, ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung may pagkakataon ka, kaibigan, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito na ang Panginoon ay kumakatok sa puso mo, pagbuksan mo siya. Kung ikaw yan, naabot ka ng tinig na ito, gusto mong tanggapin si Jesus, gusto mong makamtan ng kanyang biyaya at pagsama, lalong higit ang pagpapala ng buhay na walang hanggan, ang katiyakan doon sa langit, manalangin ka ng ganito. Ito yung panimulang dapat mong gawin. Panimula, tanggapin mo si Jesus. Sabihin mo ang ganito, manalangin tayo. Nasaan ka mang lugar, manalangin ka ng ganito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayaan kitang pumasok at pagharian mo po ang aking buhay. Mula po ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay namatay doon sa krus para sa katubusan ng kasalanan ko at upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na makapamuhay ako ng naayon lamang sa kalooban mo. Ito po ang aking pundalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, ang simpleng panalangin na ito, kung seryoso ka na ginawa mo ito sa iyong puso, may tapat kang puso sa Diyos, siguradong may gagawin sa iyong may pagpapala kang nakamtanaw ngayon pa lang. Una, pinatawad ka sa iyong kasalanan dahil yan naman ang pangako ng Panginoon.
Hindi mahirap ang magkamit ng kapatawaran sa Diyos. Maging seryoso ka lang, maging totoo ka lang, sabihin mo lang sa Kanya na may paggalang ang iyong kasalanan. Sabi nga ng 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung humingi tayo ng tawad, pinatawad tayo. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon, yung pangako ng pagiging anak ng Diyos, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, amen, datapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, isa lang, bugtong na anak si Jesucristo. Tayo mga tao, nilikha lang niya. Pero ang laking biyaya nang tanggapin mo siya, nang sampalatayanan mo siya ngayong umaga, inari kang anak ng Diyos. At kung ikay anak ng Diyos, tagapagmana ka ng Kanyang kaharian. Yun ang langit. Amen? Kaya napakadakilang bagay na ngayong umaga ay nakalapit tayo sa Panginoon. Subalit, hindi po doon nagtatapos. Sabi ko nga, panimula lang yun. Ano pong kasunod pa? Kung tayo'y mamatay, dahil tinanggap natin si Jesus ngayon, nakahingi tayo ng tawad, sa langit na tayo. Pero paano bukas? Paano sa isang araw? Paano sa isang linggo, sa isang buwan, sa mga taon pa na ibibigay sa atin ng Diyos? Kung bigyan pa tayo ng Diyos ng marami pang taon ng buhay, mabuhay po tayo ng mapayapa, mabuhay po tayo ng may kalinisan, may kabanalan, mabuhay tayo ng may panahong ibinibigay para sa Diyos. Amen? Narito pong ilang pabalita, matutulungan tayo kung paano pa tayo lalong lalago sa pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Praise God. Purihin ng Panginoon, mga minamahal, napakinggan po natin ang pangangaral. Napakahalaga na huwag kang basta lang sa iyong sarili, magtiwala. Amen. Dapat sa Diyos tayo lubos na nagtitiwala. Amen. At ngayon pong umaga, nais ko pong sabihin na kung ikaw yan, kaibigan, amen, naunawaan mo ang mga pangangaral ngayong umaga at naunawaan mo na kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Amen. At gusto mong magpatuloy. Amen. Kami po ang inyong kaibigan sa Panginoong Jesus. Kami po ang grupo ng The Potter's House Christian Fellowship Ministry. At nais po namin kayong tulungang patuloy mapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sa mga nakatanggap po ng mga babasahin, amen, meron po diyang address, meron ding cellphone number. Pwede po kayong mag-contact kung gusto nyo ng home Bible studies. Amen. Sa inyong tahanan, gusto mong may pagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung aming libreng ginagawa. Amen. Pwede po kaming dumayo sa inyong lugar, sa inyong tahanan, sa inyong bahay, para pag-aralan ng salita ng Diyos, patuloy tayong lumago sa ating Panginoong Jesus. At ito yung ating kailangan. Amen. Kung gusto mo ng totoong pagbabago, tatalikod ka sa kasalanan at haharap ka sa Diyos. Hahanapin mo kung anong kalooban niya. At anong kalooban ng Diyos? Amen. Pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Patuloy tayong matuto sa kanya. Amen. At ang amin pong church ay matatagpuan po sa Barangay 8. Yan lamang po. Bago dumating ng Barangay Hall ng Barangay 8, makikita nyo po ang The Potter's House Christian Fellowship Ministry sa San Juan Street. Amen. At every Sunday, 9:30 a.m., meron po kaming ginagawang praise and worship service. Pwede po kayong dumako, pwede kayong umattend. Gusto mong makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang pag-aaralan po natin doon ay kung paano patuloy na titibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. At ngayon pong umaga, nais ko pong magpasalamat minsan pa sa lahat po ng namamahala sa ating bayan. Marami pong salamat sa patuloy na pagpapadaloy ng kapayapaan at ganun din dahil maayos pong naipapahayag ang salita ng Diyos, malaya pong nagagawa sa ating bayan ang pag-iibanghelyo. Muli po, kami po ang grupo ng The Potter's House. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos. Nais ko pong manalangin. Amang banal na mabuti at makapangyarihan, salamat po Diyos sa biyaya ngayong umaga na nahayag ang iyong salita sa lugar na ito. Dalangin ko ang bawat tao po na nakinig, lalo na po ang tumanggap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po silang patuloy kang makilala, patuloy kang maranasan sa kanilang buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoong Sus, ang bawat isa, ang mga nagninegosyo, ang mga tricycle driver, Panginoon, Lord, ang mga namimili, ang bawat taong naririto, Diyos, na nabot ng iyong salita, pagpalain mo po. Pag-iingat mo at biyaya, Lord, patuloy nilang maranasan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan ngayong umaga. Wow.
Patas mo na lang, Steph. Oh! Kay nanay. Ari mo na mabigat na rin. Uy, na! Oo. Bala mo. Bala kayo!